Sabi nila, kahit anong hirap ng trabaho dito, kahit anong hirap ng mga ginagawa natin dito, hindi natin yan mararamdaman kung gusto natin ang ating mga ginagawa. Mga ka-farmers, marami ang nagsasabi na ang pagtatanim ng lakatan ay napakagastos at napakagastos sa maintenance dahil isa ito sa mga tanim na masilan. So, kailangan daw na malaki ang puhunan dahil ang lakatan ay matagal siyang mamunga. Abot siya ng 1 taon bago kayo makapag-harvest. So, ibig sabihin, bago bumalik ang ating puhunan ay aabot ng 1 taon. So, ano ba ang magandang gawin kung kayo ay kapos sa budget at gustong-gusto ninyo na makapagtanim ng lakatan? So dito sa akin, nung nagtanim ako ng lakatan na ito, ang ginawa ko ay staggered o hindi sabay-sabay. Bale, nagtanim lang ako muna ng mga 100 plus na puno. Ito yung porsyon na ito. 3 row ito, nasa 100 na puno. And then after na 1 buwan ay nagtanim naman ako ng panibago hanggat sa natapos naming taniman itong porsyon na ito. Bale, lahat-lahat itong taniman natin ng lakatan ay nasa 3,500 square meter. Bale, ang distansya natin dito ay 3 meters by 2.5 meters. So, kung makita po ninyo, medyo malayo ang distansya ng tanim natin. So, yan ang ginawa ko, staggered, 3 batch itong tanim natin para so just in case na ma-failure ay hindi masyadong mabigat sa bulsa. And then, ang ginawa ko pa mga ka-farmers, hindi ko tinaniman ang buong area ko ng lakatan. Ang kalahati ay tinaniman ko ng talong. So alam naman ninyo na ang talong ay mabilis lang ma-harvest. 45 days makapag-start na tayo mag-harvest. And then tuloy-tuloy na yan hanggang sa mamatay ang talong natin. Ang talong, umaabot ito ng 1 taon kung maganda ang pag-alaga ninyo. So, ibig sabihin, kapag nakapag-start na akong mag-harvest sa talong, ang mga inputs dito sa ating lakatan, doon ko na kinukuha sa harvest natin. So, ibig sabihin, hindi mabigat sa bulsa dahil meron tayong harvest. So, ang talong, twice a week tayong makapag-harvest. So ibig sabihin, may pagkukunan tayo ng puhunan dito. Mga libor natin, insecticides, fungicides, abono natin. Sa harvest ko na ng talong kinukuha. So yan ang aking technique o naisip ko na paraan para at least hindi mabigat sa bulsa ang pagpapalabas natin ng puhunan. And then, maliban sa talong mga ka-farmers, mayroon pa akong alagang hito doon sa fish pond natin. Ang hito ay 3 hanggang 4 na buwan ay pwede nating harvestin. So, ibig sabihin, kung mayroon tayong ibang mga source ng income, ay hindi mabigat sa bulsa. So, and then, isa din yan sa technique na sa pagpa-farming. Hindi lang isa ang iyong pina-farming. And then maliban diyan, meron pa tayong sa alagang mga manok and then mga sari-saring gulay dito sa paligid ng ating bahay. So sa ulam ng mga tauhan natin, pwede tayong malibre dahil meron tayong mga alagang manok, meron tayong hito, meron tayong talong, di ba? So ito ang naisip ko na paraan mga ka-farmers para at least sa pag-alaga ng lakatan, hindi natin masyadong maramdaman ang hirap sa budget dahil meron tayong mga alternatives, meron tayong extra income kumbaga. Ayan. So, sakaling makapag-harvest man ako dito sa lakatan natin, di ba? Sarap sa pakiramdam dahil na-survive natin na overcome natin ang lahat ng mga challenges
challenges sa gastos, and then stress sa trabaho dito. Ayan. Sabi nila, kahit anong hirap ng trabaho dito, kahit anong hirap ng mga ginagawa natin dito, hindi natin yan mararamdaman kung gusto natin ang ating mga ginagawa.